Pag-usapan naman natin ang mga bagay na kailangan mong gawin upang maakit, mabaliw, at lubusang maghabol sa iyo ang isang lalaki. Yes, mga kamamay, mga babae, ito na ang pagkakataon ninyo na kayo naman ang habulin ng isang lalaki, na kayo naman ang pusuan ng mga mata ng mga yan. Hindi yung palagi na lang kayo nag-aaksaya ng oras para maghabol sa kanila. Hindi laging kayo na lamang ang napupuyat sa gabi sa pag-aakalang kayo ay gusto rin ng mga kalalakihang yan. Please mga kamamay, sundin nyo yung mga bagay na sasabihin ko sa inyo ngayon upang mabaliktad ang sitwasyon. Kung dati kayo ang takbo ng takbo sa paghahabol sa kanila, pues after nyong i-apply, after nyong gawin, after nyong isaalang-alang itong mga sasabihin ko, sigurado ako na lubos na mababaliw, maghahabol, maaakit sa iyo ang isang lalaki. So, wag natin ito masyadong pahabain o patagalin. Kung napindot mo na yung mga subscribe button dyan, like yung video, mag-comment dito, simulan na natin ang topic ngayong hapon na ito. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mabaliw, maakit, mahumaling, o kahit maghabol sa iyo ang isang lalaki? Ito yung unang-una mong gawin. Kailangan at dapat makita niyang marami ang nagkakagusto sa iyo. Yes, mga kamamay. Kasi, alam niyo naman, di ba, pagdating sa tindahan ng pagkain, kung alin yung pinipilahan, yun ang masarap. Kung alin yung humahaba ang pila, yun ang gustong-gusto ng karamihan. So, ganun ang gusto kong ipaintindi sa inyo. Pero paano mangyayari dyan? Paano kayo kahalingan? Paano kayo hahabulin? Paano nyo malalamang marami nagkakagusto sa iyo? Siyempre, dyan papasok ang pag-self-improve mo. Dyan papasok ang pagpapasexy mo. Control nyo yan, mga kamamay. Control nyo yung mga bagay na yan. Yung pag-aayos, yung pag-aalaga sa inyong sarili, control nyo yan. Pero yung katamaran, yung pagdadahilan, control nyo din yan. Pero kung pipiliin nyo yung negativity, sabihin nyo, kamamay, pinanganak akong pangit na eh. Kamamay, pinanganak akong walang puwet. Meron bang ganun? Siguro yung mga flat-chested, flat yung puwet, meron. Pero meron ding paraan kung paano nyo yan i-improve, kung paano nyo yan i-enhance. Tandaan nyo mga kamamay, sipag at tiyaga lang ang puhunan. Sipag at tiyaga lang ang kailangan dyan. Pero kung kayo ay patuloy na magrereklamo, pero kung kayo ay patuloy na kung ano-anong sasabihin, ano-ano ang ipipinta sa inyong mga sarili, wala talagang mangyayari. Tandaan nyo mga kamamay, isinilang tayong lahat dito nang walang kahit na ano. Okay? Kaya kung kayo ay mawawala na hindi nyo na-i-improve ang inyong sarili sa mundong ito, kasalanan nyo na yon. Diba? Walang ginawang pangit. Pero tamad, marami. Okay? Tamad, marami. Maraming ginawa ang Diyos na tamad. Nasa tao na lang yan. Kung gagawin ninyo ang magpakasipag. Kung kayo ay pangit na sa itsura ninyo, o hindi na kayo nanliligo, talagang papangit kayo. Pero kung inaalagaan yung sarili ninyo, inaalagaan ninyo ang inyong pangangatawan, nagwo-workout kayo, nagja-jogging kayo, nag-exercise kayo, nagsusumba kayo, hindi malayo na gumanda kayo. Hindi malayo ang maraming magkagusto sa inyo. Di ba? Yung iba dyan sinasabi, yung babae na yun, hindi naman ganun kaganda eh. Pero ang daming nakakagusto. Pero ang daming pumipilat ng liligaw. Bakit? Ang lakas ng karisma. Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero ang lakas ng dating. Di ba? Doon pa lang sa ganong klase ng description ng isang lalaki sa isang babae, alam mo na kaagad na hindi kagandahan. Ang puhunan para kayo ay mapansin, para kayo ay hangaan, para kayo ay kagustuhan ng maraming kalalakihan. Di ba? Meron diyang maganda pero ang dami kong nakikitang ganyan, ang daming magaganda. Ang gaganda ng mukha pero parang walang dating. Ang gaganda ng itsura, ang puputin, tatangos ng ilong, parang nasa kanya na ang lahat eh. Matangos ang ilong, maganda ang mata, maganda ang labi, manipis, magandang itsura, maganda ang hugis ng mukha, hearted shape, pero parang walang dating. Mas gugustuhin ko pa yung isang, ay, babae, pango. Pero ang ganda ng pangangatawan, ang ganda ng dating, ang lakas ng appeal. Merong pagkakaiba yun, mga kamamay. Hindi man ibinigay sa inyo ang lahat, pero meron din kayong nakuha na talagang hindi nakikita ng iba. Okay? Na hindi na ibigay sa iba. Kaya please mga kamamay, mag-focus kayo sa inyong mga strength. Hindi doon sa kinulang kayo. Sabihin ng iba, kamamay, may problema tayo. Yung ilong ko, plat na plat eh. Kamamay, may problema tayo eh. Yung ngipin ko, hindi pantay-pantay eh. May problema tayo, kamamay, yung isa kong mata, medyo maliit.
Mga kamamay naman, sabi ko naman sa inyo, huwag kayong mag-focus sa inyong mga kahinaan. Mag-focus kayo sa inyong mga kalaksan. Kung ang problema ninyo ay hindi magandang inyong ilong, bakit hindi na lang kayo mag-workout? Hindi nyo ayusin ang inyong mga mukha, mag-makeup kayo. Nadadala naman yan sa mga nose line. Nadadala naman yan sa make-ups, pero huwag nyo naman susobrahan. Kung hindi nyo naman mapatangos ang inyong ilong, magpaganda kayo ng katawan. May magkakagusto pa rin magkakagusto sa inyo. Tatandaan nyo yan mga kamamay. So yan yung number 1 tips ko. Kailangan ipakita nyo na maraming nagkakagusto sa inyo. Parang maraming kalalakihan ay mabaliw. Talagang mahumaling maghabol sa inyo. So number 2, huwag maging babaeng desperada. Yan mga kamama, ito palagi sinasabi ko sa mga kababaihan. Huwag kayo palagi magiging desperada. Yung tipong ipipresenta nyo ang inyong sarili. Yung tipong lagi nyo sasabihin na ako na lang ang gustuhin mo. Huwag ganun mga kamamay. Yung tipong kayo palagi naghahabol sa isang lalaki. Yung tipong nagmamakaawa na nga kayo para kayong piliin ng isang lalaki. Huwag ganun. May value kayo, may halaga kayo. Kaya palagi ko sinasabi sa inyo, mag-self-improve kayo. Ibaguhin yung inyong pananaw. Lagi nyong itaas, iangat ang inyong sarili para kayo ang habulin at hindi kayo maghabol. Tatandaan nyo, the more na kayong naghahabol, the more na mas low value ang inyong makukuha. Tatandaan nyo yan. Kaya please, ngayon pa lang sinasabi ko na huwag kayong maging babaeng desperada na palagi kayong naghahabol sa isang lalaki sapagkat hindi kayo makakatagpo ng isang lalaking babagi sa inyo. Okay? O ng isang lalaking hindi nyo deserve. Kapag ganyan kayo ng ganyan, habol kayo ng habol, nagmamakaawa kayong mahalin. Mahalin man kayo pero sa awa. O mahalin man kayo, lolokohin din kayo kapag naging desperada kayo. Kaya kung gusto ninyo nakabaliwan, kahumalingan at habulin kayo ng isang lalaki, ipakita ninyo yung hindi nyo pagiging desperada at ipakita nyo ang pagiging high value woman ninyo sa bawat kalalakihan. So next, kailangan ikaw yung babaeng hindi laging available. Yes, mga kamamay. Kung ikaw palagi yung babaeng kahit anong yaya ng isang lalaki ay sumasama, lagi kang available, lagi kang nagpipresenta, lagi kang nahihila ng mga yan, malamang sa malamang, bababa ang value ninyo. Kasi iisipin ng isang lalaki, yung babae namang yan, lagi na natin nakakasama yan eh. Nawawala na kayo ng value sa kanila. Nawawala na kayo ng halaga sa kanila. Pero kung ikaw yung babaeng hindi madalas matagpuan, ikaw yung babaeng hindi madalas makasama ng mga yan, tataas ang value mo, tataas ang respeto ng mga yan sa inyo sapagkat ang hirap mong i-reach, ang hirap mong pakiusapan, no? Ang hirap mong i-access. Tatandaan nyo palagi yung mga babaeng hindi palaging available, hindi palaging umuoo, hindi palaging nag-yes, marunong tumanggi, marunong magsabi ng no, sila yung mga babaeng talagang inirerespeto, ginagalang, hinahabol, kinahuhumalingan, at kinakabaliwan ng maraming mga kalalakihan sapagkat hindi sila accessible, hindi sila palaging available, hindi sila palaging nandyan para sa kanila. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na ikaw ay habulin, kahumaling at kabaliwan ng mga kalalakihan, huwag mo palaging ipakitang marami kang oras para sa kanila. So next, dapat makita nila o makita ng isang lalaki yung self-confident mo at hindi ka palaging umaasa sa kanila. Yes, mga kamamay, mahuhumaling sa isang babae, ang isang lalaki, kung nakikita niyang may kumpiyansa sa kanyang sarili. Yung tipong kaya niyang tumindig mag-isa. Yung tipong kaya niyang pumera kahit siya lang mag-isa. Yung tipong kaya niyang maghanap ng trabaho at hindi umaasa sa isang lalaki. Maraming mga kalalakihan ang nangangarap ng ganyang babae. Yung tipong kaya niyang mag-provide para sa kanyang sarili. Yung tipong hindi niya palaging hanap ang isang lalaki para sa kanyang pansariling pangangailangan. Kapag naging babae kang ganyan, maraming mga kalalakihan ang magpapantasya sa iyo. Maraming mga kalalakihan ang mangangarap sa iyo. At maraming mga kalalakihan ang hindi magsisisi na kanya kang ikinip, ipagdadamot ka ng maraming kalalakihan sa iba kapag ka ikaw ang isang babaeng ganyan, marunong tumindig, may mataas na kumpiyansa sa sarili at hindi palaasa sa isang lalaki. Tatandaan nyo yan mga kamamay. Tatandaan nyo yan mga kamamay sapagkat masasabi nyo sa akin na totoo ang mga sinasabi ko ngayon kapag ka naging ganyan kang babae, iingatan ka at pahahalagahan. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ang mga bagay na kailangan nyong gawin upang kabaliwan, kahumalingan, at syempre habulin ng isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at syempre manood ng bawat video nating ginagawa. So much for this.
Thank you sa tumapos ng video ito. Maraming salamat. So, see you for our next vlog mga kamamay. Mahal ko po kayo. Paalam.